Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadag na subscriber, no? Matapang talaga si Attorney Harold Respicio, no? Napanood nyo yung guesting ni si George Garcia sa akin, no? Kila kanina umaga, oo, sinagot to. Doris Bigonya, Doris Bigonya, oo. Kaya sinagot ni ni Attorney Harold, oo, pakinggan natin ha. Masakit din magsalita si Attorney Harold, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Nagbigay po ng statement ang COMELEC kahapon, March 5, sa show ni Doris Begornia. Fake news pa rin daw si Attorney Harold Respicio. Mag-react po tayo. Andun yung mama, yung abogado, chairman, talagang pinaninindigan niya na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talagang naninindigan siya. Hakabol ang sabi niya. Oo, saka kinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari yung kanyang akusasyon. Tama. What do you say, Chairman? Una, hindi ko po tatalakayin yung mismong kaso sapagkat siyempre nandiyan na po yan sa prosecutor's office ng City Hall ng Manila. Pero doon lang po sa sinasabi niya, ang sabi po niya, kasi Sir Alvin, Ma'am Doris, dinala namin sa inyong istasyon ang ating mga makina at yan po na-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga nung sa programa po ninyo. Una, ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi sa araw na eleksyon. At yan po daw hindi gagana kung wala pong internet connection. Okay. Nakita niyo po doon sa inyong programa, nung dinala po natin, wala na po internet. Alam nyo, pag si George Garcia nakausap nyo, at wala kayong naiintindihan doon sa vote counting machine na sinasabi, kung paano ito ino-operate, maniniwala kayo dahil ang ganda magsalita, tuloy-tuloy din, no? Pero mo kasabit siya kay, kasi nakakaintindi talaga si Attorney Harold Respicio. Tignan niyo yung explanation niya. Sasagutin niya to, punto por punto. Akatuwa Internet connectivity dyan, nakasaksak lang po sa kuryente yung mismong makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede nating gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng 3 araw. So yun po yung doon pa lang may mali. So ang sabi po niya, basta nakakabit. Sabi ni Doris Begonia, okay. Paano hindi niya rin alam yung sinasabi nito si George Garcia, di ba? Pero mamaya kay Attorney Harold, sabi ito Sa internet, sure na mahahack po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magtatransmit muna ng result. Pagkatapos mag-transmit ng result, tsaka mag-iimprenta ng balota. Pag transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat. Nakaganon lang si Attorney Harold. Mamaya, masaya to totoo. Ano to, 7 hours ago at may 68,000 views. Oo. Po ng demo namin na magpiprint muna siya ng 9 na election returns, yung isa ipapaskil kaagad sa labas ng presinto at pagkatapos tsaka po siya magtatransmit ng result. So ibig sabihin, bago po siya magtransmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa central server ng COMELEC, sa City or Municipal Board of Canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapagpaskil na. At sabi po niya pati, kapag Sabi Attorney Harold. Kaya kung hindi mo naiintindihan, yung tinatanong mo kay George Garcia at nagsasalita siya, oo nga, ganun. Tuloy. pagkada po correct, Tusok-tusok? Take doctor-prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. May tamang lambot at sarap ng tosino. Fantastic talaga! Shrep! Sa halatang wala kang alam sa mga bagay na to, mas maganda siguro na mag-imbita ka ng IT expert at magdebate kami. Okay? Kasi ang ginagawa mo is strawman fallacies lahat to kasi nungalingan lahat, nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay, hindi totoo sa rules, at hindi totoong sinabi ko. Okay, yung last yung last point is yung private connection. Sabi mo, eto na naman, wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinesecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntukin.
Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay or hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinoprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung COMELEC server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay iba, yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is, kahit safe yung network, kung bago ng election day or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hacker na mag-communicate doon sa makina na yon, ibig sabihin, pwede pa rin. Kahit nga private connection, actually dapat private connection ang gagamitin ng hacker kapag magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines. Kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay private connection. Kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal ka nang gumamit ng public connection. Dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sino mang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag-i-internet ka, akala mo public connection yun, porket internet. Hindi, private connection yan. Kasi kapag titignan mo yung internet mo kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome, ang nakalagay dan sa URL address, https:// yung S, ibig sabihin yun yung encryption, hashed. Ang encryption, ibig sabihin, pagkalabas ng data sa computer mo, i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway, sa internet, sa wifi, sa kable sa dagat, doon sa satellite ni Elon Musk, hanggang doon sa destinasyon niya na computer, halimbawa sa server ng website na ina-access niya, encrypted pa rin siya at made-decrypt lang siya pagdating doon sa website na yun para kahit na anong atake na mangyari habang nasa daanan siya, ang tawag doon ay man-in-the-middle attacks, ay hindi mo siya mahahack doon sa network na iyon. Try mong baguhin yung HTTPS dyan sa Google Chrome mo, tanggalin mo yung S. Kasi ibig sabihin, hindi na siya private, public na yun. Kasi yung S, parang secret yun eh. So, pag tagalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed, di ba? Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina-expect ko yan dito sa automated counting machines. Pero, Sir, Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer katulad ng ACM galing sa isang hacker server, galing sa labas using the internet. Maraming service providers na hindi papayag na i-connect mo siya doon remotely gamit ang isang public network. Dapat encrypted yung traffic na iyon. Kaya fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack. Hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker na gawin yung dayaan at yung daanan na yon ay private connection. Alright? Chairman George Garcia, kapag ikaw ay nag-e-explain, akala mo alam mo lahat at pinapalabas mo na sinungaling ako at nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na hindi totoo, na hindi ko naman sinabi, hindi totoo base sa mga rules, hindi totoo base sa totoong practice sa IT. Ikaw ang fake news, Chairman George Garcia, dapat ikaw ang kinakasuhan eh. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Magandang araw po. Grabe, no? Ang galing mga friend, no? Tama naman, di ba? Eh kung doon ka nga magde-demo sa mga baryo-baryo na mga eskwelahan, doon ka magde-demo, eh wala nga nakakaalam, di ba, mga friend? Eh pero, marami ng IT expert eh, no? Eh kagaya, nasabit siya dyan, no? Pag binasa niyo yung mga comments nito, mga friend, magugulantang kayo eh. Mabuhay ka, Atty. Harold Respicio. Isang magiting, kailangan ka ng ating bansang Pilipinas. Di kami bulag, pipi at bingi. Kaming mga matitinong Pilipino, nakikita namin ang may katwiran si Atty. Harold. God be with you, Atty. Harold. Puro haros ito. Umayos ka, Chairman Garcia. Wag ninyong
manipulate ang result ng eleksyon. Huwag kayong mag-start ng bagay na tuluyang ikagagalit ng mga Pilipino. Kaso, ang mahaba ho yan. Alam niyo ang comments ito? 1,900. Oo. Ang dami. Halos wala hong against kay Attorney Harold. Oo. Puro ganun no, puro si Garcia ang dinidikdik, no? Paulit-ulit naman tayo, Attorney George Garcia. Para ka namang bago ng bago. Ikaw nga ito reklamo kayo nung araw na dinaya kayo ng Smart Magic. O, di ba? Ilang taon kayo nagrereklamo hanggang come to the point, umabot pa kayo sa Supreme Court para magkaroon ng recounting of ballots o binabuksan nyo yung mga balota o tsaka mga friend, yung nakaraang eleksyon talagang nakakawindang. Bakit? Dati ang pinaguhulugan mo nung boto mo lata. Nung nakaraang eleksyon parang kahon na lang ng sapatos eh. Oo. Walang kaano-ano nung nakaraang eleksyon, sa totoo lang. Oo. Saka mga friend, paulit-ulit naman tayo di ba? Itong si George Garcia, di ba? Diskumpiyado ka rin na natatalo si Excellency Bongbong Marcos, di ba? Sa Vice Presidential race, tinalo ni BP Leni, di ba? Ilang kayo abogado? Si Victor Rodriguez, ay abogado rin yan. Si Glenn Chong, dinaya kami ng Smartmatic. Dami yung salita. 6 na taong kayong maingay, di ba? Hanggang umabot na nga ng Korte Suprema at nagdesisyon Korte Suprema na walang dayang nangyari. Di ba? Tapos, pero hindi nang ginamit yung Smart Magic, di ba? Ito ngayon, nung nakaraang 2022 election, nung si Bongbong Marcos na ang nanalo ng very landslide, di ba? Tahimik kayo. Tahimik kayo. Hindi nyo sinabing nandaya yung Smart Magic, di ba? Hindi rin nagsalita si Bibi Leni na dinaya siya ng Smart Magic, di ba? Ganun lang yun. Pero yun nga, sila General Rio, naghahanap ng paliwanag kung paano pumasok ang 20 milyong boto na nabilang na niyang Smart Magic sa loob ng 1 oras. Wala naman kayong naging sagot, eh. Di ba? Kaya sa akin, mga friend, tama lang itong labas ni Attorney Harold Garcia. Nasa timing siya. Pero yun nga, pakukulong siya ni Garcia. At saka nung isa, meron pa may kasama pa siya na taga-Comelec din Sinampahan nila ng patong-patong na kaso. Itong nagmamalasakit sa bayang Pilipinas para wag madaya ang botohan. Pinipilit ni Garcia na hindi ka madadaya. Pinaliwanag niya kung paano. Di ba? Mga boss. Ay nako, makina ho yan eh. Gawa lang ng tao. Kaya pwedeng dayain ng tao. Gagawa ba ang tao na hindi na walang solusyon? Kung paano niya di ba, mga friend? Simple, di ba? Buti kung gawa ng Diyos 'yan. Kaya talagang dapat talaga bumalik na tayo sa manual counting. The best yan. Hindi baling matagal. Unang-una, matipid. Hindi kagaya nito, bilyon-bilyon ang ginagastos dito sa... Di ba? Ewan, mga friend. Pero sa totoo lang, mga friend, hanga ako kay Atty. Harold Garcia. Garcia. Respicio, Kaya ang kredibilidad niya dyan, Hindi naman siya basta pinabili lang ng suka, di ba? Eprim, shout out. Totoo lahat na sinasabi na Atty. Respicio. Pinag-iingat lang ang mga mabibiktima ng Comelec. Halata agad si Garcia dahil guilty sa ginawa nila noong 2022 dayaan election. Patay. Kalatibaya, shout out. Ay, Raisi, sabi ni Kalahat niyo. Eprim ulit, ang daming bobong looking candidates na maghahasik ng kamalasan sa bayan. Totoo yan. Hello, Akira Milus. Naalala mo si Akira. Asan na kaya siya? Chupisa Wanao, shout out Gandang gabi, kuya. At sa mga malo po sa buhay at sa mga kawaryos. Ay, naku, may kwenta pa ba ang eleksyon ngayon? Kung ang eleksyon ngayon
ay baka yari na naman. PBBM, bakit di mo po solusyonan ang COMELEC para maging maayos ang DDS? Ano to? DDS. Darating na eleksyon. Efrem ulit kung sino pinakamataas ang pumipigil kay Cheese Curl. Hindi natin alam yan. Isa pa yan. Ito lang. Brother Dubigo, shout out. Good morning, Karoke, to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Hoy, hello, Garci, kapal ng apog mo. Tumigil ka. Tinama ka ng lintik. Magandang mungkahi yung kay Atty. Respicio. Ano para hindi mo magkaroon ng dayaan? Gago, Chupi. May ulo. Chupista Bunao. Hi, Ate Cecil. Dalahin ko po ang malampasan mo po ang iyong darating na operasyon po sa mata. Huwag po tayong matakot. Mabilis lang daw po iyan kasi ang bayaw ko po ay na-operal lang din niya katarata. Good night po, kuya, at sa mga kawarriors. Oo, Chupista, salamat. Joel Molina, nabuko ang COMELEC. Matagal lang ginawa. Mabuti may nagbunyag na isang expert. Parang ganun nga ang galaw ni Garcia. Buko di ba? Pero yun nga. Parang kagaya rin ni Sara Duterte. Diba? Kumubuko siya, tumakbo siya sa Supreme Court at nagmihingi siya ng doon na wag ituloy ang kanyang parang paliwalain lahat ang mga ginawa ng Kongreso at wag ituloy ang impeachment trial ng Senado. Di ba? Ganun Yan din yan. Joseph Rigodon, shout out. Yung mga commissioner ng COMELEC, tsak, lahat mga milyonaryo. Milyonaryo na. Ayaw pang magsitigil ang mga kawatan. Yan, masakit. Sigurado yan, Zone Rider, welcome to the club. Sana para magkagera na lang, tapos na yung mga kawatan sa mundong ito. Dapat katigan ang Atty. Respicio. Yun. Mundo Cheng, hanggang nariyan si Garciang tuko, walang tayong matinong uupo sa gobyerno at matinong eleksyon. Malinaw pa sa sikat ng araw at may kaligtasan ng bayan nasa kamay ng COMELEC na siya ang unang pipili ng matitinong kandidato ng bansa at maglilingkod sa tama para sa bayan. Pero si Garcia, lahat ng mga pinili, puro bulok, bobo, at mga tanga na tulad niya. Patay tayo dyan. Ngita ulo ni Batang Blooming Treat. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Nakakalungkot lang isipin na napakarumi ng eleksyon sa atin. Kung sino ang may power at may pera, ay siyang nananalo sa eleksyon. Ang problema pa, kahit may dayaan na nangyayari ay pinapayagan na wala silang ginagawa para maresolba. Kaya marami tayong mga nakaupong kandidato na walang alam sa gobyerno at karamihan sa kanila ay magnanakaw. Tayo dyan. Isabelita Abadisyo, welcome to the club. Magsisagot ang walang alam. Dapat mga lawyer, senior citizen lang po, may opinion. Di ba? Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga kawarriors. Integridad 100%, free from hacking. Talagang itong si Chair, harapan pong pinatatahimik ang lumalaban at nagpapahinala po talaga ang reaksyon niya. Nakapagpahinala po ang reaksyon niya. Talagang pakapala na lang po ng pace dito sa ating bansa. God bless po, Tay, at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Castro. Mundo Cheng ulit Hindi po dapat pangkasuhan. Hindi po dapat pangkasuhan si Harold Respicio. Karapatan lang na ng mamayan ang maglabas ng salubin, lalo na kung tungkol sa kagandahan para sa bayan. Bakit ba kinasuhan? Bakit ba kinasuhan ka ba noong dada ka ng dada, nanadaya si Bongbong noon, pero ngayon nabuko na ang mga paraan mo sa balak na pandaraya sa gagawin mo itong eleksyon. Galit ka
kay Harold Respicio. Pumarehas ka, tarantado ka. Ngayon ulo na ito. Mundo cheng na to. Mundo nito. Magtataka ka pa ba, pre, maski si Digong at si Sara naging mga abogado. Naging abogado lang dahil nalagyan lang ang nasa bar, parehong bobo si Digong. Pag nag-English, wala kang maintindihan. Puro ungol lang. Si Sara naman, puro no comment lang. Yun nga eh. Mundo ulit oh. Ben Tulfo, dadaanin ka lang sa lakas ng boses para masindak ka lang. Duduruin ka lang. Mahiya kayong mga Tulfo. Gusto nyo pang palamunin ng bayan ang angkan nyo. Eh, talaga ulo nito. Oh, mundo ching ulit oh. Dapat lang sagutin ni Garcia ang lahat ng mga tanong ng mga taong bayan. Hindi yung puro pananakot lang. Nakakasuhan kita. Magpaliwanag ka, Garcia, bayaran. Patay. 3J Siopo. Shout out ha. Ang hilig mang kaso nitong, dapat siya ang kasuhan eh. Pag nag-retire na yan, sa July, may chance na sa 2028. Retire? Magre-retire si Garcia magre-retire sa July? Hindi. Tagal pa yan dyan. Diyos ko. Alberto Bertimping. Welcome to the club. Paano kasi appoint niya Paano kasi appoint niya ni Marcos? Di ba binulgar niya yan ni Marcoleta na binigyan siya ng 1 billion at alam na niya yan kasi kinausap niya niyan ni Lisa Marcos para sa bagong alyansa, kita o sa survey panay top 1 sila ngayon lahat ng eleksyon panay mayroong mga magreklamo. Whiskey shout out gawa ng Comelec yan to quill decent sa system nila para matahimik. Paano kung may backdoor nga? Yun. Whiskey ulit Yun ang mga ginawa nila yung 2022, kaya nga biglang 20 million in an hour, di ba? Yun. Hindi na papaliwanag Whiskey ulit pinaliwanag ba? Hindi. Kaya pinalitan yung Smart Magic dahil buko na nadadaya. Lahat naman ng makina pwedeng dayain ayon kay IT expert Harold Respicio, di ba? Pero may paraan para hindi siya madaya. Yun ang gustong mangyari ni Respicio. Pero ginimanda naman ng Comelec, no? Friend Shelby Sapeda, shout out. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. July 7 Alcantara, Adoracion Timaranan, Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out sa inyo mga boss. Naku, sabi ni Tia Deli. Ito na naman itong buwisit na hinayupak na buhayang halimaw na to. Si Rox, kakagigil to the max talaga tong kulot ang dila na hudas na ito Sarap pong pektusan at pitikin ng kanyang lawlaw na biklog. Tong sobrang pagkahudas Barabas Hestas na buhayang balimbing na to. Hoy, Mr. Disgrasya, Garcia, may kulugo sa dila ka na buwisit ka. Manong ang umayos ka ha? Baka di kita matansya. Hilahin ko yung pilipit mong dila na leche ka. Ano bang ngangangakak mo dyan, Aber? Dinadaan mo palagi sa tapang ng dila mo. Kaya mo lang sindakin at takutin yung kaya mo lang takutin. Leche ka. May ulit Deli, bakit? Buwisit, kung talagang ikaw matino at matuwid ang utak mo, ang dami-daming kumukontra sa iyo dun sa nagdaang eleksyon na Judas Iscariote ka. Malinaw pa sa sikat ng araw at sampal sa mukha mo ang kanilang ebidensya. Pero bakit utal ang dila mo? Bakit di mo sila kinasuhan lahat ng nabuhayang mandarambong ka, Aber? Yun nga, di ba? Nag-astasiga ka dahil ikaw ang nakaupo nakaupo dyan na halimaw ka, pero wag kang mag-alala na pesting yawa ka.
makakaharap ka ng katapat mo. At malamang sa alamang, ikaw, mapapalayas din na kapit tuko mong pwesto. Isang malupit na sumpa sa sambayan ng Pilipino. Andyan ka para mag-ayusin ang trabaho mo. Naudas Barabas Iscariote ka talaga. Maitulong Tia Deli. Di mo trabaho ang kalabanin ang lahat ng kumukontra sa'yo tulad mo. Lahat may karapatang magsalita. Kung ayaw mong mapuna ka dahil halata naman talaga na ob at inutil ka. Maitulong. Ba Mr. Disgrasya, Garcia, panahon na para lumayas ka dyan. Ano po? Hayaan mong ang tamang tao na may matinong pag-iisip at makatao at para sa bayan at hindi puro kabuktutan at pangsarili mo lang ang palagi mong hidden agenda mo. Nagbisit kang yawa ka, mainit ang ulo. Kung di ka pa ba naman kulukutoy at kalahati, lahat ng matitinong kandidato basta kontra sa'yo, meron ka na agad pangontra na kaso. Pero yung mga convicted, mga rapist, mga pulpul ang utak na kagaya mo, if the price is right, pasok sa listahan mo. O sige na nga, nasaan ang tamang batas doon? At patas na labanan doon, aber? Abogado ka ba talaga o abogagong syunga? Manong ang ako tantanan mo at baka di kita matansya maapektusan kita ng isang malupit na damontres ka. Chupi, layas, kinamay ka ulo ni Tia Deli. Maglusartan ka, ma-blood ka na naman dyan Ha? Haba pa to mga friend. To, Tedo. Sa laki ng inis ko kay Garcia, wala na akong masasabi sa kanya. Pero sana, mabalingan niya si Romel Orculio at talakan niya ng mura. Siguro, magkambabalik siya sa kanyang pinanggalingan. Sobrang hindi na tao to, si Garcia. Ewan ko dyan, pero ang galing ng mamboka, no? Pag hindi mo alam talaga, kaya sila Doris Bigonya. Pero sino palpal, hindi pinalagpas. Kanina lang na-interview si Garcia ni Doris Bigonya Sino palpal agad ni Atty. Respicio. Talagang nakatutok si Respicio sa mga pagsasasabihin ni Garcia Ewan Valencia, bossing, nakatapat si Erwin Tulfo. Nagkatapat din si Erwin Tulfo at si Richard Gomez. Diba? Napanood ko rin yun. Pahiya si Tulfo diba? Alam mo to, talaga sa totoo lang, parang nagagaling-galingan na lang yun, diba? Arturo Alcantara, shout out. Boss, pinagkakaparehan kasi yung Matic. Kaya yun, ang ginagamit nila. Diba? Arturo ulit Tapos kung hindi guilty si Garcia, bakit niya kinasuhan si Respicio? Yun nga, di ba? Arturo ulit nabuking ang Comelec kaya nila kinasuhan si Respicio mismo. Para kunyari naman, malinis sila kaya nag-galit sila dahil masisira raw integridad ng darating na eleksyon. Parang may integridad pa ba naman yan? Patakboyin mo si Kibuloy, may integridad pa. Tinanggap mo. Kayo tanggap yung matitino yung nuisance nyo. Yung mga abnormal, yun ang ewan ko sa inyo. Mata, shout out. Yes, correct po kayo. Dapat mawala na yan sa pwesto, sabi ni Emma Mata. Arturo Alcantara ulit dapat tayong mga taong bayan, masusunod, baguhin, dapat sundin ng Comelec yung sinasabi na Atty. Respicio, di ba? May rally nga sila sa tapat ng Comelec mismo. Andun sila Father Reyes o yung the running priest, di ba? Ron Valencia ulit Bossing, sabi ng isang vlogger ni PBBM, ay DDS daw si Atty. Respicio. Bata daw ni Kibo Libog. Nakita niya daw sa Facebook page ni Atty. Respicio. Hindi ko nakita yun Arturo Alcantara nagsasabi lang ng totoo. Kinasuhan nyo agad. Grabe naman Comelec. Yun nga talaga Ganun sila maglinis. Kumusta, Ramon ulit kumusta na lang sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo? Kumusta rin sa'yo, Ramon? Shirley Jaser, Nasaktan si Garcia Carox kasi alam niya na totoo sinasabi ni Atty. Harold. Asar talo kasi siya.
Bata rin yan kasi ni Digong. Si Garcia, Kibulok, Mr. Jacket at Boy Negro. Lusot lahat, siyempre. O, yun. Ba? Ay, may puta. Na-accept mo yun? Edmundo Martinez. Shout out. Ay, nako, Garcia. Ay nako, Atty. Garcia. Huwag mo daanin sa pananakot. May issue ng last 2022 presidential election, di ba? O, di ba? Lisa Cruz, oh. Kaya nga nilagay dyan, alam na. Tapos pag-questionin sila, disqualify agad. Tanong ko lang, anyari sa nireklamo ni General Rio? Wala. Okay lang na kayo. Magreklamo kayo, mag-report kayo sa akin kung anong nangyaring hindi maganda nung naka-eleksyon. Sige, at aaralin namin yan. O, tayo na. David Alvin Mendoza. Galing talaga bukadura si Garcia. Oh. Pag mahina-hina ka, talagang, ayan. David Alvin Mendoza. Good evening po, Karox. Nakakatawa po yan si Hiro Garci. Nung sila ang nagpuprotesta laban kay BP Lenny, ay wala silang sigaw kundi dinaya sila. O, di ba? Tapos ngayon, may bumabati ko sa mga voting machine nila, ay kundi ka inunusin candidate, didemanda ka. Bidemanda ka naman. Totoo. Mamata, oh. Matagal na nangyayari ito yung eleksyon. May nangyayari pandaraya. Mas panig kami kay Atty. Sulpicio. Hindi, Atty. Respicio. Go. Mabuti ba para malaman ng lahat? O, diba? Wala. Papakulong yan. No? Pete Aranzo, shout out. May foreign demo na ginawa noon na kung paano dayain ang election return, di ba? Kita naman di ba? Tsaka makina nga lang yan, gawa lang ng tao yan, ba't hindi kayang dayain yan? Panginoon Diyos nga dinadaya kita mo si Kibulog. Siya na raw ang bagong Jesus. Pumasok na raw sa katawan niya si Jesus. Ay nako, Panginoon. Ano ba? Pilipinas. Pete Aranzo. Sabi nga ng trio ay iisa lang ang IP address na ginamit sa return. Di ba? Sabi naman ni Garcia, walang problema siya. Reklamo kayo. Mamataw. Why issue nga dati kay Comelec chairman about sa pandaraya? Ewan ko bakit biglang nanahimik. Issue sa Arroyo nga. Panal na Maguindanao, si Rosie Fernando po, Jr. Paano nangyari yun? 0 ang vote niya. May nangyaring pandaraya. Di ba? Wala nang nangyari, di ba? Basta, tapos na yung pandaraya. Wala nang mangyari dyan. Kaya maganda yung labas ni Atty. Harold Respicio bago mag-eleksyon. Wala pang dayaang nangyayari. Yun ang magandang labas niya, bayani talaga siya. Kasi pag natapos na yung eleksyon at naproklama na, maski na magdadaldal ka dyan na nandaya, wala na yan. Kagaya nga nung nila Atty. Rio, nila General Rio, wala, di ba? Kahit nababiolate ang konstitusyon, wala pa ring aksyon, please. Di ba? Diabetic Lolo. Welcome to the club. Ikaw, Comelec chairman, ang dapat maitama. Simpleng isang sentence lang ang gustong ipalagay na Respicio sa rules and procedure on the use of ACMs. Yun lang po. Pwede naman Berinya Parkinson, welcome to the club. Hindi sa malamang talagang may kinalaman si George Garcia sa dayaan ng 2022 election. Binayaran ng malaki si Garcia. Mel Yanga, welcome to the club. Garcia, wala nang tiwala sa iyong tao sa ginawa ninyo kay Lenny. Tama po kayo, sir. Gagawa ng magic si Garcia. Mel ulit. Mel. Kwalta. Sa eleksyon, Comelec. SB ng sabi ng mga tao. Yang Yu, welcome to the club. Why Robin won under 1?
Why Robin won number 1? Do you think it was fair and square? My opinion on Philippine Comelec is that if the price is right, you win. Matay tayo dyan. Alam niyo, sa totoo lang, no? Itong itsura na nangyayari ngayon dito sa kaguluhan sa Pilipinas, baka pinagtatawanan tayo sa mga buong mundo. Especially ang Senado. Mantakin mo, forthwith lang, hindi pa ayaw pang ibang interpretasyon ni Chis Escudero. Sinisisi niya Kongreso. Diba? Elizabeth Iscario, good morning, Sir Rox. Anong masama sa sinabi ni attorney na to? Baka daw pwedeng ma-hack ang computer election na yan. Pinapaliwanag naman ng abogado na to na baka pwede itong mangyari. Dapat ngang maimbestigahan ng Comelec ito, di ba? At baka mandaya ito. Dapat nakakamada na yata. JNL, shout out. Talaga namang may injustice sa Comelec. Si Toto Kausing disqualified, pero si American citizen Lechu, kasi hawak nila ng Davao. Estrelita Abadisio, only in the Philippines. Totoo. Ha? Iranyo Genius. Welcome to the club. Iranyo Genius. Para sa Comelec, history repeats itself. Yun, patay tayo. Iranyo ulit, Iba na talaga ang panahon ngayon. Ang magbigay ka ng advice, may kaso ka. Ed Gortiza, welcome to the club. Sang-ayon ako kay Comelec Chairman, dapat lang kasuhan ang IT expert. Wala akong panahon sa'yo. Yannick Ordobes, sabi ko, huwag mapasok ang tanga rito wala akong panahon sa'yo. Sinagot ka, si Chao. Sinagot ka. IT expert yun at abogado, kaya mas may kredibilidad yun, tao, kaysa kay Garcia. Sumagot na naman, Huwag na kayo papasok dito, matitirahin lang kayo ng mga warriors, Yannick Ordobes ulit, Wala, sir, doon sa kanila, parang baliw na daw yung dahil hambog, pinag-aralan yung... Wala, sir, doon kanila parang baliw na daw yan dahil nahambog, pinag-aralan niya. Kung kaya niya, bakit talo siya congressman last election? Ngayon, vice mayor naman, paano kung matalo, daya uli? Hindi, naman to si Yannick Ordobes, Nagsasuggest lang yung tao. Super Car Pogi, welcome to the club. George Garcia, booking na booking ka na. Andro Nicordora, ganun pala nangyari sa mga digamo. Yun nga. Super Car Pogi ulit, Mga sir, para matahimik ang mundo sa haka-haka kasi matagal na ang mga istorya na hindi maganda. Mga sir, ibalik ang mano-mano. Totoo yun dapat, di ba? Ibalik ang mano-mano para walang koneksyon sa internet. Mismo, ganun talaga yun. Dorina De La Torre, welcome to the club. Agree, sabi niya. Emmanuel Di Mesa, welcome to the club. Pwede naman po na mix or hybrid election system. More on mano-mano pa rin. Mahirap magtiwala sa Pinas. Diba? Wala nang katiwala dito. Lucena Ong, welcome to the club. Sana tulungan nyo si Attorney Harold sa pag-explain tungkol noon sa nangyari kay BP Lenny at kay BBM nung eleksyon. Ciao ulit, Go lang, Attorney Harold. Alam ko, malayo ang mararating mo. Ingat ka po palagi. Yun na lang gagawin niya. Alexander
Salandanan. Welcome to the club. Totoo sinasabi ni Atty. Harold Respicio, IT expert yan. I don't trust Atty. Garcia. Bakit may nag-uutos sa'yo? Mga walang ya. May ulo extender. Rodolfo Agsalud. Welcome to the club. Kurap ang Comelec. Nawalan ako ng ganang bumoto. Si Atty. Toto Cosing disqualified pero si Kibuloy qualified. Yun nga si Garcia. Pagkasalanan niya si Garcia. Zone Radar. Welcome to the club. Tama, kumikita talaga ang Comelec. Nasaan ang dating Comelec chairman? Ayun, nasa ibang bansa. Susunod dyan si Garcia. Diba? Joselito Wancho Tumala. Welcome to the club. Hindi po PMAyer si General Rio. Siya po ay vanguard from UP. Isa siya sa unang graduate ng Electronics at Communication Engineering sa UP. Ganun ba? Ba't pa siya naging general? Hindi siya PMAyer. Ronito Lobitana. Welcome to the club. Go, Atty. Respicio. Susuporta kami sa inyo. Diba? Oscar Sidas Orcasitas Felipe, shout out. Itong Comelec ang salot ng sambayanan at ang pinuno ay si Lua ang matang si Garcia. Dapat niyan binibitay na. Gusto niyan may dayaan at diyan sila mababayaran. Yan ang nasa isip ko. Ang ulo ni Orcasita. Oscar Regalario. Welcome to the club, mabubuking lang si Garcia. Modus nila operandi kaya nagalit IT expert niya si Atty. Respicio. Mandadaya ka na naman, Garcia. Palulusutin sila kay Buloy, Bato at Boom Tarat-Tarat. Naayos na sa Oscar Galario. Ayos na sa survey. Malapit ng lumusot. Na dati si Bato nasa 12 to 14 daw. Pero ayon sa bagong survey, siya raw nasa 9 na. Pasok na siya sa Matic 12. Survey na yan. Dapat yan. Tigilan na yan. Joselito Wancho Tumala. Welcome to the club. Tama po kayo, Sir Rox. Dapat kay Garcia ay lifestyle check. Kasama ang lahat ng Comelec commissioner at matataas na opisyal sa loob ng ahensya na yan. Diba? Yun dapat talaga dyan Pe Ibanez, welcome to the club. Galit si Garcia kasi booking na siya, pera na naging bato pa. Yun lang yun. Pero kaya yan, Garcia. Lakas siya Lito Di Torres, welcome to the club. Masaya madaya yan si Garcia. Si Bong Revilla nga, hinayaan nila ang gawing apelyido ay mismong buong pangalan, Bong Revilla, para lang mapunta sa unahan ng balota. Patay tayo dyan. Baka may, alam mo naman, if the price is right, okay lahat yan. Elio Colado, welcome to the club. Ganyan, dahil nabuking niya si Garcia, hindi mapagkatiwalaan talaga yan. Babayaran na yan. Babayaran na yan ni Kibulok at ni Digonggong kasi trilyon bang pera ang mga yan. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang Garcia na yan. Ganyan yan dahil nabuking. Diba? Pipito Duran, shout out. Booking na. Yan si Comelec Garcia. Miro Magic, mabuti. At mabuti na lang, nag-move na si God. Yun nga diba? Amon Calpso. Welcome to the club. Bakit ang daming expert? Si Atty. Respicio lang ang matapang na nakapunan ito. Dapat mag one-on-one ang dalawang ito at si Garcia. Diba? Edgardo Asprek. Welcome to the club. Hindi magsasalita si Harold kung alam niyang mali siya kasi marunong tungkol sa sinasabi niya kaya nagpapaliwanag siya kaya lang itong si Garcia ay pulpul kaya ayaw intindihin ang tama. Yo mismo. Joseph
Helio, welcome to the club. Hindi siguro aaminin kung meron ngang nagawa kasi mabubulat-lat ang nakaraan. May point si attorney Joseph Oleto. Mas dapat nga sana nakasuhan yung mga manluloko sa taong bayan, o, di ba? Paano makakasuhan no? Tingnan mo Sara Duterte ngayon wala pang umuusad na kaso na ipinail ni attorney ni Senator Trillanes, wala. Pero sige, Respicio arestado agad. Okay na. Okay. Ted Uleto. Pinagsisikapan ni Atty. Respicio na huwag mapasok na masamang tao ang voting counting machine at pakialaman ito. Kaya nagbigay siya ng warning kay Garcia. Sayang lang siguro Atty. Respicio ang paalala mo kay Garcia. Siya na nga mismo yung masamang tao. Tuloy, nagalit sa'yo. Ted talaga Joseph Oleto. Parang totoo nga kasi noon wala pang internet, mahirap pang mandaya. O, di ba? Fulgencio, pusta. Baka nga kontra na kung sinong ipanalo lalo na sa national with. Alam mo na. JNX, JNZ. Welcome to the club. Itong si Gorio, ang daming salita. Simpleng suggestion lang how na huwag i-connect sa internet tapos. Jesus de la Cruz, shout out. Kung gusto nyong alisin si Garcia, mag-protest kayo sa tapat ng Comelec, resign Garcia. Ganun na yata ang ginagawa Sumagot si 3J Siopo. Naka-super glue yang si Garcia sa Comelec, kaya ang hirap tanggalin. Gorilla glue pa naman ang ginamit. Patay tayo dyan. Dorina de la Torre, welcome to the club. Ganyan ang Pinas ngayon. Pag nagsabi ka ng posibleng dayaan, patatahimikin ka. Buti nga, di pa siya sinasalvage Estela Alde, welcome to the club. Sa totoo lang, mas magaling pa yata si Amay. Ito, welcome to the club Ito ka na naman. Sa totoo lang, mas magaling pa yata si Amay Bisaya sa ilang mga sinatong na nagbubutas lang ng silya sa plenaryo. At panay kain lang inaatupag. Putik yan. Vic Sedeno, welcome to the club. Elsa Mendoza, welcome to the club. Totoo naman, since ikaw na ang chairman, kampi ka sa mga buhaya at magnanakaw, kilala ka na, Garcia. Son Raider Oleto. Support Atty. Respicio. Ito, Burning Bernie, welcome to the club. This ought to be investigated. Chris Amante, welcome to the club. Debate na lang yung dalawa para magkaalaman. Yun nga dapat di ba? Kaso kinasuhan na papakulong, papadisbar, papatanggal ang lisensya sa CPA o kulang na lang talaga ipapatay. Eduardo Quiambao, welcome to the club. Hoy, Mr. Garcia, Bibo ka na, kurap ka pa. Mo, laming lolokohin namin ang nakaw ninyo. Abel Kapli. Abel Capital ba to? Parang may mali sa sinabi ni Atty. Garcia. Di ba? Mike Noble, welcome to the club. Hoy Garcia, hindi ka IT expert. Yung mga IT expert mo ang pasagutin mo, di ba? Reynaldo Gonzales, Kaya di maubos-ubos ang magnanakaw, ginagawang pabrika ng Comelec. Ginagawang pabrika ng Comelec, patay. 3J Siopo. Bakit ayaw mo niyang subukan yung sinasabi Atty. Respicio? Ang tanong nagtanong pa ako alam ko naman ang sagot. Yan na sinasabi ko sa'yo, 3J Siopo Your guess is as good as mine. Elias Coca, welcome to the club. I'm 100% support kay Atty. Respicio. Guilty si Garcia.
Ernesto Villarin, welcome to the club, Chairman Garcia, tanggapin mo hamon ni Atty. Harold Respicio kung talagang alam mo magdala ka ng 10 IT expert para i-contest si Atty. Harold. Ganun lang yon, Garcia. Hindi yung kakaso ka. Halatang halata ka tuloy. Parli Pulido, welcome to the club. Ay, dati na pala to. Magkakagulo ang eleksyon kapag hindi magka-inhibit o resign si Comelec Chair Garcia. Ay, magkagulo na kayo. Hindi na magre-resign. Jan Pandian. Julie Bersimrino Amyun. Welcome to the club, Julie. Bistado si Comolekta Buayang Garcia. Nakakontrata na ng bilyon-bilyon bayad sa dayaan. Kaya maraming yung pera nawawala sa gobyerno. Ninakaw sa bangag na presidente at sa grupo niyang bangag. May uling Julie. Pedrito Fidel, welcome to the club. Bakit hindi mo patulan yung sinasabi para magkaalaman kaysa dinimanda mo? Marunong ka lang manakot at mambilog ng ulo ng mga mangmang na bubutante. Ayun nga eh. Kung sa mangmang magkikinig kay Garcia, maniniwala ka sa daldal niyan. Parang si Chis Escudero eh. Sosimo Midrano, welcome to the club. May balak mandaya si Garcia. Rolando Cervantes, welcome to the club. Ang daming dumagdag. Salamat Kung walang tinatago si Chairman Comelec Garcia, bakit tinatakot at gagawin ng kasalanan si Atty. Respicio? Ay bakit hindi niyo bigyan ng pagkakataon na magbigay ng magpaliwanag at ipa-demonstrate sa kanya kung pwedeng mahak o hindi pagsisira ng buong proseso ng makina. Puro kayo fake news, sabi pa ni Garcia. Kaya nga siya lang hindi fake news di ba? O sinupalpal siya. Ikaw ang fake news, sabi ni Atty. Harold sa kanya di ba? Matapang talaga si Atty. Harold, di ba mga friend? Evan Canaveral, welcome to the club. Comelec Garcia, ikaw pala ang fake news. Bakit sinabi mo na hindi makurap ang mga voting machine? Kaya nga paano sabihin hindi makurap yung voting machine? Bakit reklamo ka na nadaya ka ni Smart Magic? Pero dadapat subalit, yun pa rin ang ginamit, yung Smart Magic. Ingracia de la Cruz. Shout out. Nabuking, kandautal pag si Garcia. Tayo. Erelberto Martin, welcome to the club. Tama si Atty. Respicio. Pwede nilang ipanalo ang isang kandidato. Depende sa bayad kay chairman. Patay tayo dyan. Edelberto Martin ulit Kaya pinaglalaban ni chairman na huwag ipa-off ang internet sa araw ng botohan. Diba? Edelberto Martin ulit Katulad ni Atty. Respicio, pwede niyang ipanalo ang sarili niya sa eleksyon dahil may alam niyang mag-hack. Diba? Pero bakit ngayon lang lumabas si Atty. Respicio? Tumakbo na pala siyang congressman dati, di ba? Bakit ngayon ka lang lumabas, Atty. Respicio? Tanong lang. Diba? Maski na salamat pa rin ang taong bayan sa iyo. Riz Bontimol, welcome to the club. God's given si Atty. Respicio. Sang-ayon ako sa iyo. Lilian Nieves, welcome to the club. Palitan ka, Garcia. Buti may nakatuklas niyan na expert sa internet. Pautik ka. Dapat ka na naman alam. User, overacting ka, George. Resign ka, Garcia. Kalat ni ulit
Ganun lang talaga, Kasani. Basta pogi ay talagang ginagabi. Ganun pa man, labatibahin mo ng todo ang mga tanga na yan, Kasani. God bless your family. God bless Kalatni. Kalatni ulit, oh. Hello, mga bear. Bless you always. Salamat, friend. Salamat, friend. Pinoy abroad. Ito na naman to. Hindi malayong walang maghahak. Tandaan natin, merong mga mature candidate ngayon at hindi pwedeng ipagkaila ito dahil nahulihan ng Chinese national na merong machine gamit nila pang spy at marami ng pangyayari na hack ang mga government department ng Pinas. O, di ba? Shout out, Pastor John Lagon, my friend. Jeff Ramos, nak, shout out, ha. John Dimango, shout out. Drake De Vera, welcome to the club, Drake. Pagtulungan ninyo si Garciang Corrupt na expose ang kalokohan niya. Leonardo de la Cruz, sabi niya, ang galing ng analysis po ninyo sa totoo lang, sa totoo. Ang sinasabi nyo, salute sa inyo. Salamat. Nelcar Bellarmino, welcome to the club. Anong ikinaso sa gobyerno kay Apollo? Tauhan na, hindi ko maintindihan, basa nito. May nakapasok na tanga. Hindi kita babasahin. Nelcar Bellarmino. Bawal ang bobo, sabi ko na nga. Kulit kayo. Lovely Baked Bread, welcome to the club. Dapat paalisin niya si Garcia bago mag-eleksyon. Mahirap, nakadikit eh. Super Glue. Virgilio Manzano, welcome to the club. Hindi na po bago sa atin ang pandaraya. GMA against FPJ, BBM against Lenny Robredo. Ayan. Virgilio Manzano ulit. Pera. Ayun, si Andy Bautista, proven. Diba? Sheila Lagare, welcome to the club. A genius like Attorney Harold Respicio saved the Philippines. Tapos kasuhan, diba? Rodelin Sebastian, welcome to the club. Ganyan talaga ang pinatatakbo ng amo. Ipakita mo, ogag. Huwag kang palusot. Nabuking ka ba? Iharap mo yung magagaling mong IT dyan sa Comelec. Magpakatotoo ka. Ilaban mo ang Comelec kung wala kang itinatago sa taong bayan at huwag mong gamitin ang taong bayan at hindi ka rin makakalusot. Tuta ka ng mga Marcos. Nakaset up na nga yan. Kaya ayaw ng pabago. Patay tayo dyan. Sabi ko, nakakamada na ba, Rodelin? Rodelin ulit to. Ay, di kailangan ng survey kung sino ang mananalo, tao ang magsasabi. Mismo. Rodelin ulit, nabayaran sila dahil mapera yan si Kibuloy. Nabayaran lahat dyan sa Comelec dahil kung sahod lang nila sa Comelec, mas malaki sa mga kumakandidato. Rodelin ulit, ang dami May suhulan dyan sa Comelec sa mga kumakandidato. Di ba? Rodelin ulit. Kahit nasa gobyerno ka, gusto mo rin kumita ng malaki para pag retiro mo ay milyonaryo ka, di ba? Milyonaryo, bilyon ka mo. Rodelin ulit Matagal ng bulok ang Comelec, marami nang yumaman dyan, di ba? Parang yung Comelec, hindi kaya parang Bureau of Custom. Ay, mission accomplished mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Hanggang bukas mong muli, sakit na. Ay, nabasa ko lahat. Ang dami, di ba mga friends? Sayang, alam nyo kung ba't ginabasa ko yan? Effort nyo po yan Nagsusulat po kayo ng comments kaya hanggat maari, masakit sa loob ko na hindi ko mabasa ang mga comments nyo. Kung matino. Pero, yun nga, pag tanga, hindi talaga mababasa. Mas paulit-ulit, hindi po ako pumapatol sa tanga. Mas gusto ko pang pumatol sa bobo kasi ang bobo mag-aral lang tatalino. Pero yung tanga, wala na hong pag-asa sa buhay yan. Wala hong gamot, wala hong ospital ng tanga. God bless. Hanggang bukas po muli mga friend. Good night.